Philippine Coast Guard. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang lalaki sa Bulacan na nang-aabuso umano ng mga menor de edad na kinakaibigan niya online. Ang suspect nagpapanggap umanong kaedad lamang ng mga biktima para humingi ng mga maseselang litrato para ma-blackmail sila at mapasunod sa kanyang gusto. Nakatutok si John Consulta. Sa likod. Bit-bit ng isang warrant, pinasok ng mga tauhan ng NBI Human Trafficking Division ang bahay na ito sa Hagonoy, Bulacan. Labas! Sama yung pinto! Labas! Arestado ang target ng operasyon, isang lalaking 24 na taong gulang. Sige, sagutin. Nang buksan ng kanyang cellphone, Positive. Okay. Positive. tumambad ang manalaswang larawan at videos ng mga minor de edad na kanyang binibiktima online. Una, magpapadala siya ng friend request sa isang online platform at magpapakilala siya na kaedad niya itong biktima. At doon na magsisimula yung grooming. At kapag nakuha na niya yung trust ng victim, doon na manghihingi na siya ng mga litrato o video na malalaswa. Inaaresto ka namin sa... Kapag pumayag ang biktima sa hiling ng suspect, tatakutin niya ito na i-upload ang litrato kung hindi ito papayag sa kanyang gusto. Gumawa ng malalaswang bagay habang sila ay magka-video call. Habang sinusuri ang cellphone ng suspect, may nadiskubre ang NBI. Marami po tayong nakuhang mga child sexual abuse and exploitation materials. At na-establish natin na hindi lang pala itong biktima natin ang kasalukuyan niyang inaabuso, kundi meron pang mga 7 minor de edad na kasalukuyan niyang ginugroom at tinatakot na magpadala ng mga malalaswang litrato at video. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na naaharap sa reklamang paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Paalala rin ng NBI sa mga magulang, lalo na ngayong Nobyembre na Children's Month. Dapat natin bigyan atensyon ang kinikilos ng ating mga anak. Kung mapansin natin na kakaiba na ang pagkilos niya, hindi na nakakakain ng maayos, laging tahimik, na hindi naman dating ganun siya, yan na po ay isa sa mga sinyales na baka may problema na po ang ating mga anak. So mas maganda po, i-open natin ang komunikasyon natin sa kanila. Ayaw natin silang maging biktima. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ng Navotas Police na tinorture nila ang 2 inarestong suspect para mapaamin sa pagpatay. May mga nilabas din silang ebidensya gaya ng medical examination at CCTV footage bago at matapos ang krimen. Nakatutok si June Veneracion. Mula sa loob ng detention facility ng Navotas City Police Station, ipinakita sa amin ni alias Dave ang peklat niya sa ulo dahil umano sa panonorture ng mga umarestong pulis. Pinupot po yung yung ulo ko po. Tapos pinalo po ako ng matigas na bagay sa ulo. Tapos po sinakal po ako ng panbel. Pero sabi ng hepe ng Navotas City Police, walang torture at walang kinalaman ang mga pulis sa sugat na tinamo ni alias Dave. Alam naman natin sa pagdating sa jail natin, masyadong masikip. Minsan nagkakainitan, may mga hindi magandang pangyayari dyan, nagsisiga-sigaan. Si alias Dave at isa pang suspect ay sangkot umano sa shooting incident sa lungsod noong November 3 kung saan 2 ang patay. Sabi ng pulisya, matibay ang ebidensya laban sa kanila base sa mga nakuhang CCTV footage bago at pagkatapos ng pamamaril. Nakuha si alias Dave ng mga otoridad noong November 9 at nung araw ding yun ay nagbigay ng extrajudicial confession sa harap ng isang abogado para aminin ang kasalanan at ituro ang mga mastermind sa krimen. Wala bang pumili sa'yo, tumakot sa'yo para magkumpisa sa totoong nangyari. 2 opisyal ng barangay sa Navotas umano ang pinangalanan ni alias Dave na nagbayad sa kanila ng halagang 30,000 pesos para itumba ang 2 biktima. Kaya gusto nilang palabasin na tinorture namin ito nung kapulisan natin, pinilit. Kasi once na ma-release na itong at ma-dismiss yung kaso,
automatic, mawawala na yung anggulo na may nag-utos eh. Pagkatapos ma-inquest noong November 11, isinailalim si alias Dave sa medical examination sa Navotas City Hospital. Hindi umano siya nakitaan ng sugat sa katawan. Pero sabi ni alias Dave, pinagsuot siya ng mga pulis ng cap, kaya hindi nakita ang kanyang sugat sa ulo nang isailalim sa medical examination. At kahit nung kinuhanan ng extrajudicial confession sa harap ng abogado. Sana po ma'am, yung mga nag-torture po sa akin, sana po managot din po sila kasi halos mamatay-matay na po ako sa ginawa nila ma'am. Sabi naman ng mga pulis na nag-imbestiga, malinis sa kanilang konsensya. Isang abogado ang tumayong complainant sa Internal Affairs Service ng PNP sa ngalan ni na alias Dave at isa pang suspect na kasama niyang naaresto. Haharapin na lang ma'am kasi trabaho lang yung ginawa namin ma'am eh. Nagkandak lang kami ng investigation, yung procedure, para yung mga biktima is mabigyan natin ng hustisya. Gumagawa na raw ng paraan ng Internal Affairs Service ng PNP para makakuha ng sworn statement mula sa dalawang biktima umano ng police brutality. Tiniyak nito ang patas at masusing investigasyon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Inilabas ni dating Congressman Zaldico ang umano'y confidential letter kay Pangulong Bongbong Marcos na kanya raw ipinadala nang maramdamang sinisisi na ang Kamara sa panggugulo sa 2025 national budget. Paliwanag ni Ko sa liham na walang petsa, sinunod lamang niya ang sinabi sa kanyang utos umano ng Pangulo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Tulad ng kanyang sinabi sa videong pinost noong Martes, inilabas ni dating Congressman Zaldico ang kanya umanong confidential letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang 7 pahinang sulat, pirmado ni Ko. Walang nakasaad na petsa rito. Bagamat sinabi ni Ko na ipinadala niya ito sa Pangulo noong Pebrero. Hindi rin malinaw kung paano ito ipinadala sa Pangulo. Walang anumang marka na natanggap ito ng Malacanang o ng Office of the President. Sa liham, sinabi ni Ko na sumulat siya sa Pangulo para magpaliwanag dahil pakiramdam niya na akusahan ng Kamara na ginulo nito ang 2025 budget, gayong sinunod lang naman daw nila ang National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo. Binanggit din ni Ko sa sulat ang umano'y 100 billion pesos na budget insertion na hinihiling umano ng Pangulo. Sabi ni Ko na paulit-ulit daw niyang tinanong kung inutos nga raw ba talaga ito ng Pangulo. Pero kinumpirmaan niya ni Nooy Budget Secretary Amena Pangandaman at dating PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin na utos nga raw yon ng Pangulo. Sinisiri ni Ko si Nooy Senate President Chis Escudero kung bakit daw lumobo ng husto noon ang budget ng DPWH nang mas malaki pa sa budget ng edukasyon. Gusto raw kasi ni Escudero na magkaroon ng 200 billion na alokasyon ang Senado na ang malaking bahagi ay ipapasok sa mga proyekto ng DPWH, kaya kinailangan magbawas sa pondo sa ibang departamento. Nagbabala pa raw siya kay Escudero na hindi pwedeng mas malaki ang alokasyon ng DPWH kaysa edukasyon, pero nagbanta raw si Escudero na patatagalin ang budget deliberations para magkaroon na lang ng reenacted budget. Ito raw at ang hininging budget insertion ng Pangulo ang dahilan kung bakit naging mas malaki ang budget ng DPWH sa edukasyon, bagay na hindi raw alinsunod sa saligang batas. Itinuro rin ni Ko ang staff ng Senado na siya raw may kasalanan sa kinwestiyon noong mga blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 budget at hindi raw ang mga tao ng Kamara. Binanggit din ni Ko si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ayon kay Ko, sa opisina raw ni Bonoan, nag-aaway-away umano ang mga broker at mga contractor dahil daw nakapagbigay na ng mga anyay advance. Hinimok pa ni Ko ang Pangulo na i-review raw ang mga naging desisyon ukol sa budget at imbestigahan ang papel ng Senado at ng mga pinakamalalapit na kaalyado ng Pangulo sa malakihang realignment sa budget. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Escudero.
si Bonoan at ang Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Ko. Ang ilang mambabatas naman na aming nakausap, hindi raw kumbinsido sa mga pahayag ni Ko. Hinimok nilang bumalik ito sa bansa, panumpaan ang lahat ng kanyang sinasabi at humarap sa korte. Dapat niyang ihain ito sa proper forum and then make himself personally be able to at least make these complaints before the courts so that he can also be given the due process to make all these allegations come into light before the proper forum. Umuwi siya. Mahirap malaman kung ano yung nasa utak ni Saldico. But if you look at the statements, it's very serious accusations. But at the same time, sabi lang niya yon. Ang iniintay ko ay maglabas siya ng supporting evidence, lalong-lalo na yung independent corroboration. Dapat bumalik siya dito, iharap niya yung mga kaso. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ng 4 sa 8 binansagang contractors na pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman ang alegasyong sangkot sila sa anomalya sa mga flood control project. Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Sa isang statement, sinabi ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola na walang katotohanan ang mga paratang na contractor siya. Sabi naman ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr., malinis ang kanyang konsensya at kumpiyansang malilinis ang pangalan. Handaan niya siyang harapin ang anumang kaso. Nilinaw naman ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Jojo Lara na bago pa maupo sa gobyerno ay wala na siyang anumang kaugnayan sa JLL Pulsar Construction. Hindi rin umano lumahok ang naturang kumpanya sa anumang proyekto sa distrito niya mula nang siya ang maging kongresista nito. Handaan niya siyang patunayang wala siyang nilabag na batas sa tamang forum. Handa rin makipagtulungan si Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Lalo Matugas kapag nagsimula na ang opisyal na investigasyon. Magsusumitean niya siya ng mga kailangang dokumento o records at wala umano siyang tinatago. Wala pa rin pahayag sina dating House Appropriations Chair at dating Ako Bicol Representative Zaldico, Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino D. III na lahat ng miyembro ng Kamara ay handang makipagtulungan sa anumang proseso. Naniniwala naman ang ilang kongresista na hindi makakaapekto sa trabaho nila ang gagawing investigasyon ng Ombudsman kahit pa sinabi nitong hindi bababa sa 10% na mga kongresista ang iimbestigahan. The House of Representatives can still continue to perform. Anyway, these are allegations. Hindi pa naman conviction. Kahit sabihin natin 10% yan, you still have 90% of the members functioning, and that's more than enough to get things done. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Update po sa iniulat naming pagpatay sa isang barangay captain habang naka-livestream. Person of interest na ngayon ang Station Chief ng Digos City Police sa Davao del Sur. Sinisikap nating makuha ang kanyang panig. 20 pang pulis ang isinailalim naman sa paraffin test. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Bukod sa mismong live streaming video niya kung saan nakuhanan ang pagpatay sa kapitan ng Barangay 3 de Mayo ng Digos City na si Oscar Dudong Bukol Jr. nitong Martes sa kanyang bahay. Bahagi na rin ng investigasyon. Kita rito ang pagpasok sa subdivision ng isang pulang sasakyan alas 9:16 ng gabi. Pati ang pagliko sa ikalawang kanto papunta sa bahay ng kapitan. Matapos ang 2 minuto sa parehong oras ng pagpatay kay Kap, lumabas na ang sasakyan at dumaan sa unang kanto. Ayon sa Police Regional Office 11, ito ang sinakyan ng 3 suspect.
Sabi naman ng Davao del Sur Provincial Police, posibleng persons of interest na ang mga individual na dati nang nabanggit ni Kap sa kanyang social media post. Kabilang sa kanila ang nakaalitan sa live stream na si Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong, ang hepe ng Digos City Police Station. Isinailalim na siya at 20 iba pang pulis sa paraffin test. Pati yung lahat ng intel operatives at saka yung security escort niya, pati yung driver niya. So all in all, 21 sila lahat na nag-undergo ng paraffin test. Sinibak din sa pwesto si Ipong upang masigurong hindi maka-impluwensya sa investigasyon. Upon hearing that report, immediately I ordered the relief, for the administrative relief of the Chief of Police. This is to give way to the fair, just, and an impartial investigation sa insidente. So I have already reassigned him to the regional PIHAW. Bahagi na rin ng ebidensya ang mga video at post at bumuo na ng Special Investigation Task Group na mag-iimbestiga. Pero hiniling pa rin ng pamilya ng kapitan sa NBI na magkasa ng parallel investigation. This is based on the request of the wife, no? And yung mga kapatid po, no? Pwede rin siguro na interagency yung investigation, but we would like the NBI to take the lead in the investigation of the crime. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Inireklamo ng Bureau of Internal Revenue ng tax evasion ang 3 opisyal ng 2 kumpanyang idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Dahil po yan sa hindi umano nila pagbabayad ng mahigit 13 milyong pisong buwis. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bukod sa investigasyon kaugnay sa Ghost Flood Control Project, naharap din ng ilang opisyal ng 2 construction company sa reklamong tax evasion. Sinampahan ng criminal complaint ng Bureau of Internal Revenue si Sally Santos ng Sims Construction Trading at sina Robert Texon Imperio at Marie Jane Manalo Imperio ng IM Construction Corporation. Ayon sa BIR, kabuang 13.8 million pesos ang tax na hindi binayaran ng mga ito. Maliban po sa kanilang kriminal na kasong kakaharapin, ang criminal case naman po ay upang maipataw ang tamang parusa, imprisonment and fine, kinakailangan pa rin po nilang bayaran ang buwis na dapat na binayaran nila. Hinahabol ng BIR ang Sims kaugnay sa reinforced river wall sa barangay Piel, Baliwag, Bulacan na hindi naman daw naitayo. Pumping station at floodgate naman sa barangay Santo Rosario, Hagonoy, Bulacan ang proyekto ng IM Construction. Kahit ghost project, nagdeklara umano ang mga ito ng construction cost. Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, di ibig sabihin ho, fictitious itong deductions, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Ayon sa BIR, 12 criminal complaint na ang naisampa nila sa DOJ kaugnay sa flood control projects, katumbas ng halos 9 billion pesos na tax liabilities. Patuloy daw ang isinasagawang investigasyon ng BIR at tiniyak na meron pang mga kakasuhan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan ang 8 akusado kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago mag-alas 8 kanina umaga, dumating ang 7 sa 9 na arestado sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay ng umunay substandard na 289 million road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Lulan sila ng bus ng Bureau of Jail Management and Penology galing sa Quezon City Jail Male Dormitory kung saan sila nakapiit. Nakataklob ang mga mukha gamit ang dilaw na uniforme ng mga persons deprived of liberty.
Hiwalay na dumating si Bidding and Awards Committee Accountant 4 Lerma Caico na mula naman sa Camp Karingal. Pero hindi kasama ang kapwa-akusado na si DPWH Maintenance Division Chief Juliet Cabungan Calvo dahil walang produce order mula sa korte ayon sa Defense Counsel. Sandaling tinanggal ang posas ng mga akusado habang kaharap ang mga justices ng Anti-Graft Court. Not guilty ang pare-parehong plea ng bawat akusado, kabilang na si Caico, DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, Assistant Regional Director Jean Ryan Altea, Assistant Regional Director Ruben Santos Jr., Construction Division Chief Dominic Serrano, Project Engineer 3 Felizardo Casuno, DPWH OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division Dennis Abagon, at DPWH Mimaropa Planning and Design Division OIC Chief Montrexis Tamayo. Hiniling naman ng Defense Counsel sa korte na iwasan ng depensa at ng prosecution, pati na ng ombudsman ng mga interview sa media patungkol sa merits ng kaso. Tulad na lang daw ng mga konklusyon na substandard ang proyekto. Nahuhusgahan na anya kasi ang mga akusado sa Court of Public Opinion. Ayon naman kay Associate Justice Energito na tumayong acting chairperson ng Sandigan Bayan 5th Division bilang abogado, alam na raw nila ang kanilang responsibilidad. Sakaling hindi raw tumupad rito, aaksyonan daw ito ng naaayon ng korte. Sa Enero at Pebrero ng susunod na taon, gaganapin ang preliminary conference para sa graft charges. Dito ihahain ng depensa at prosekusyon ang mga ebidensya at mga testigo para sa kaso. Sa December 2 naman nakatakda ang arraignment para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents ng mga akusado. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, wala ng African swine fever sa 14 na lechunan sa La Loma sa Quezon City. Inanunsyo yan ng lokal na pamahalaan 2 linggo matapos pansamantalang ipasara ang mga ito dahil sa ASF. Sa ngayon, 3 establishmento pa lamang ang binigyan ng lifting order matapos makapasa sa requirements. Papayagan din magbukas muli ang 11 iba pa kapag nakasunod na sila sa mga patakaran. Araw-araw naman daw ang isinasagawang disinfection sa lugar, alinsunod sa utos ng Bureau of Animal Industry. Inatasan din ang mga negosyante na sumunod sa kinakailangang sanitary, safety at health protocols.